Lampas 2 dekada na ako dito sa Canada pero first time ko maka-experience ng gantong event. Welcome sa Mabuhay Scarborough Filipino Fiesta. Tara, check out natin. Nandito pala tayo sa Scarborough Town Center. And of course, napakadami nating kababayan dito sa Scarborough. And ito ang pinaka-paborito kong mall. At I think paboritong mall ng mga Pilipino dito sa Scarborough. Dito mismo sa Center Court. Yung Mabuhay Scarborough Filipino Fiesta. Ano-ano nga ba mga na-experience ko? Unang-una, bumulaga agad sa akin yung mga custom art ni Jerome Cabanatan na makaka-relate ka lalo na kung taga-GTA ka. And hindi ko akalain na marami pa pala tayong mga kababayan dito na merong ganitong mga comics. Interesting din yung mga design na nakita ko sa merch niya. Next, na-discover ko din ang Refuel TO at na-curious lalo ako. Pwede pala na protein packed yung mga donuts at sugar-free naman yung mga energy teas nila. Kaya guilt-free, so check out nyo sila. Nandito rin pala ang idol ko na brand, both sa IG at sa mga merch nila, ang Scarborough Spots. Ilang beses nyo na siguro nakita na suot ko to sa kung saan-saan. After pandemic, naging part na natin ang mga sanitizer and happy natural products ang paborito ko dito at personal na ginagamit. Lalo na available na sila sa mga Walmart. And last but not the least, naaliw din ako dito sa gut gout. Unfortunately, maaga akong inatake ng gout. Kaya totoo, limping ain't easy. And nakakatawa na every time na makakita ako ng mga kababayan natin na inaatake ng gout, ay parang meron agad akong sense of brotherhood. And nakakaaliw na go tayo na ibandera etong sakit na sinasapit natin. So bilang indoor, umulan o umaraw, komportable dito. Napakadaming mga familiar faces. Siguro yung mga dati mong nakatrabaho, naging kaklase, kaibigan. And of course, napakadaming mga Filipino na nagse-celebrate kasama ang kanilang mga pamilya. From opening ng mall to close, ibang klaseng exposure kasi sa heart mismo ng Scarborough Town Center, sa Center Court. On top netong mga select exhibitors and vendors, maghapon kang maiindak sa playlist ni DJ Ronnie. Mga favorite OPM hits, mga viral sa TikTok, and of course mga throwback jams na pamilyar sa atin. Since buong weekend siya, noong previous days, nandyan ang mga performances at mga halo-halong masayang pakulo. Sa higit sa 1 dekada na gumagawa kami ng iba't ibang format ng shows and content, exciting and unique experience etong ginawa namin featuring our favorite titas para sa isang interactive na episode ng Tita Salita. Palagi na lang sa studio ang taping namin ng mga podcast kaya a breath of fresh air naman na sa mall namin ginawa. I think lalong maraming tao ang naka-feel ng vibe at energy ng mga tita at mas na-inspire pa dahil sa mga kani-kanilang ni-share na storya. Stay tuned para sa episode na to ng Tita Salita. Sa buong weekend, literal na nasa atin ang spotlight at ang lokasyon. Unlike yung mga traditional na mga festival na na-experience ko, feel ko mas intimate and interactive etong event na to. And of course, buong araw mo maririnig yung OPM music at pretty much halos lahat ng mga patok na hits para sa ating mga Pilipino. And refreshing na maka-experience ng ganitong klaseng event kasi naging posible to dahil sa collaboration ng mga bagong generation ng mga leaders and movers na dati parang observer lang or participant lang sa mga event natin. Pero ngayon, kita nyo naman mga entrepreneur niya, mga organizer. Kaya optimistic ako sa future ng community natin dito sa Canada. Sa akin naman,
Parang full circle experience etong pagbalik ko sa Scarborough Town Center. Naisip ko lang lately na naging catalyst siya sa ilang bagay para sa amin sa FTV. Noong early 2000s, nagtrabaho ako dito sa isang embroidery place, yung Wizards Embroidery. And naalala ko, dito siya sa corner na to dati. Ngayon, jewelry store na. Dito namin naisipan na i-produce si Kichi Nadal dito sa Toronto. Habang kasikatan talaga niya noon, na dahil sa pinagdaanan namin na yon, malaki ang naging impact and influence noon sa naging direksyon ng buhay namin na ultimately naging FTV na ngayon. Meron pa. Dito ako nakakuha ng inspiration na gawing part ng movie namin na Tingga para sa isang eksena doon, at mismong yung boss ko pa dati sa Wizards na si Aris ang naging parte din ng movie na yon. Sino tumali nito? Ha? Kuya, sorry po kuya. Tatastasin ko na lang po para di masayang. Eh kanina pa kasi kayo harutan ng harutan. Magsiayos kayo. In short, rooted sa Scarborough ang madaming aspect ng buhay ko na direkta o indirektang nag-shape sa kinahantungan namin sa pagbuo ng FTV. Kaya maraming salamat sa mga bumuo ng Mabuhay Scarborough Filipino Fiesta dito sa Scarborough Town Center, dahil pinaalala niyong muli sa akin ang halaga ng nakaraan at kung bakit worthy sa spotlight ang ating Filipino community.